Hello guys, ngayon tuturo ko sa inyo kung paano mag Xerox ng back-to-back ID. Ito yung ID na ating Xerox, 10 lang ito. At ito, pakikita ko kung ano yung aking ginagawa before. Kasi yung before ang ginagawa ko, yung unang paraan ng pag-Xerox. Nung mga panahon hindi ko pa alam yung shortcut method nito. Ito, salang natin ito, pataon na ganyan, and then press natin yung start Xerox, black and white. Ito, ayan, ganyan tayo mag Xerox before ng back to back ID. Medyo may katagalan siya kasi nga pagkatapos nating ma-Xerox ngayon yung papel, babalik natin ng pataob dahil yung ating Xerox ay sa ilalim ng gagaling yung printout niya, kaya itataob natin siya, tapos ipapasok ulit natin. Diba? Diyan pa lang ano na siya, kumbaga sa bala na siya, labas masok siya, diba? Tapos kaya labas masok o yan, binaliktad lang natin pagkatapos Xerox natin. So ganyan tayo mag Xerox before, labas pasok, kakainis no, labas pasok na natin. Ayan, tabing ipang lagay natin. So yun, ganun nga, bago natin napaklasan yun after 5 years siguro. Kasi itong Xerox natin, brother Xerox natin, itong 3-in-1 printer natin ay almost 5 years na, kasi 2019 2025 na ngayon. Ngayon lang natin ito natuklasan na pwede pala yung ganitong paraan na mapadali ang pagsisirok ng back to back ID. So ganito, kung kanina ay nakaayon yung ganyang ating Xerox, ngayon ang gagawin natin ay pabalagbag naman. Ang distansya natin, estimatein lang natin tigkabilang side, yung layo, kung gaano yung kanyang interval sa tabi at saka sa tigkabilang tabi. Ayan, ito gitna lang natin, pantay natin para pag Xerox na pantay siya. So ayan, pag sa tingin natin na okay na, ay di takpan na natin. Tapos dito sa settings niya mayroon tayong babaguhin. Ito ipakita ko sa iyo, itong may copy scan option, click lang natin, then select natin yung paper size. Pag nakita natin yung paper size, click lang natin yung select, hanapin naman natin yung kung ano yung size ng ating papel na ilalagay. Sa ating ginamit dito ay short o letter, kaya yun ang ating pili. So kung yung ganyan na, balik tayo dito sa copy scan option, then select natin yung 2-in-1 ID, layout 2-in-1 ID. Kung nakita na, click lang natin OK, and then dito arrow down natin, nakita natin 2-in-1 ID, OK, click lang natin yung OK, and then makita natin set temporarily. So ayan, nakaset na siya. So pwede na natin siyang Xerox. Click natin yung start button, then mag-start mo siya mag-copy. So ayan, nakaka-copy na siya. Then after that, may lalabas dun sa screen natin na nalagay ay turn over ID, turn over the ID. So yun, baliktarin natin yung ID dun din sa tapat na yun para pantay ang ating pag si Xerox. Ayan, so yan,
Lagay natin ng ayos. Click natin yung start button. Natin start button. Okay. Ngayon, lalabas na siya. Magsisirox na siya at mag-continue. Okay na siya. Ganun lang. Madali pala. Mag-print naman. No hassle. Sa isang hindi na siya lalabas. Pasok. Ayan. Diba? Wow! Okay na siya. Napansin nyo, meron siyang black doon kasi nga yung ating Xerox, makapal yung ating ginamit na hindi natin tinanggal yung ID cover kaya medyo may itim. Pero kung flat yung ID natin na ginamit, wala pong ganyan. Maputi ang Xerox. So, ayan. Dito na lang po at sana nakatulong sa inyo. At huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell. Paki-like and share na rin po para makarating sa iba ng ating video na ito. Sana nakatulong po sa atin para sa ating pagsisirok kung paano natin ito mapapadali kagaya ng ating ginawa sa video. Salamat po sa inyong panonood. Ulit po. Bye.